po sa ating paunang talata, punta po tayo sa Aklat ng Mateo chapter 18. Book of Matthew chapter 18 verse 1 until verse 5. Mateo chapter 18 verse 1 hanggang verse 5. Nakita na po ba? Okay. Kung nakita na, basahin po natin babasahin ko po sa verse 1 and kayo po sa verse 2 hanggang makarating po sa verse 5. Verse 1, nang oras na iyon ay lumapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Verse 3, sinabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magbago at maging tulad sa mga bata, kailanman hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Verse 5, at sino mang tumanggap sa isang bata ganito sa aking pangalan ay tumatanggap sa akin. Ngayon po, lagyan po natin ito ng tanda at punta po tayo sa Aklat ng Marcos chapter 9. Book of Mark chapter 9. Verse 31 hanggang verse 37. Verse 31, ako po muna ang babasa, salitan po ulit tayo. Verse 31, sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad na sa kanila'y sinasabi, ang anak ng tao ay pagkakanulo sa mga kamay ng tao at siya'y papatayin nila. 3 araw matapos siyang patayin, siya'y muling mabubuhay. Nakarating sila sa Capernaum at nang siya'y nasa bahay na ay tanunong niya sila, ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Siya'y umupo, tinawag ang 12 at sa kanila'y sinabi, kung sino man ang nagnanais na maging una, siya'y dapat maging huli sa lahat at lingkod ng lahat. Verse 37, basahin po natin yung sabay-sabay in 3, 2, 1. Ang sinumang tumatanggap sa isa sa mga ganitong bata sa aking pangalan, ako ang tinatanggap at ang sinumang tumatanggap sa akin ay hindi ako ang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Ngayon, balik po tayo sa Aklat ng Mateo chapter 18. Ang title, sino ang pinakadakila? So meron pong 3 klaseng kapakumbabaan na dapat po nating malaman. Una-una, yung kapakumbabaan bago po tayo maligtas. Gaya po ng nalalaman po ninyo, bago tayo maligtas, lahat po tayo mga nagpakumbaba sa harapan po ng Diyos. Kaya, pagkatapos natin magpakumbaba, nagsisi, nakarating sa pagkakilala ng katotohanan, naligtas po tayo. Pero pagkatapos po ng kaligtasan, hindi pa po natatapos yung pong pagpapakumbaba. Kaya kailangan po natin ipagpatuloy yung pong kapakumbabaan. At sa pamagitan po, ito pong salitang kapakumbabaan, mauunawaan po natin at may apply po natin yung pong pagtanggap sa mga brothers and sisters, mula sa mga kamalian po nila, at mula po sa mga newly saved na mga brothers and sisters, kung paano natin sila maaakay dito po sa church. Sa pamagitan nun, magkakaroon po tayo ng maayos sa pagkakaisa sa loob po ng iglesia. Pero yun po, iisa-isain po natin. Una, yung humbleness, ito pong humility bago po tayo maligtas. Sabi po noon, para maligtas ka, kailangan meron ka pong pusong wasak, bagbag na diwa. Aklat ng mga Awit 34:18. Kaya nung time na yun, naunawaan po natin makasalanan tayo. Inisip natin lahat ng mga karumihan natin, ginagawa natin sa harapan po ng Diyos. Kahit yung mga sekretong kasalanan, pag namatay tayo, saan tayo mapupunta? Sa impyerno. Pero sa kabilang banda, kinabukasan pagkatapos natin makapanood ng pong 5th session ng Bible Seminar, naunawaan po natin yung pong kaligtasan. Naligtas po tayo hindi dahil sa karunungan. Naligtas po tayo dahil nagpakumbaba tayo. Once na magsimula na po tayong magpakumbaba, ito na po yung unang hakbangin para sa kalayaan mo. Kaya, yung pong katotohanan doon po yung magpapalaya sa atin, kaya naligtas po tayo. Pero hindi ibig sabihin po noon, pagkatapos na maligtas, mawawala na po yung pagpapakumbaba. Na parang mabubuhay na po tayo alinsunod sa kung ano po yung ginagawa natin noon. Dahil mayroon na pong pagbabago. Ano ang aking isusukli sa kabutihan ng
Panginoon. Kailangan, sa pagpapatuloy po natin, meron pong changes, meron pong pagbabago. Kaya sabi po ni Jesucristo, malibang kayo maging tulad sa bata. Okay po? Kaya, sa Biblia, pinupuri po ni Panginoong Jesucristo yung pong mga bata. Dahil sa pagiging mangmang ng mga bata pagdating po sa kaalaman. Sa katunayan, tayo po, dapat magkaroon din po tayo ng kamangmangan. Hindi po yung negatibo, pero yung kamangmangan na dapat inaalam, na dapat sa puso tsaka sa isip natin, lahat ng mga bagay gusto natin makuha. Lahat ng mga salita ng Diyos gusto nating malaman, maunawaan. Dahil bilang mga bata, syempre yung mga bata, kapag basta may nalaman silang isang maliit na bagay, matutuwa na po sila doon. Pero yung mga matatanda, wala lang po sa kanila yon. For example, turuan mo po yung bata, A for apple, B for ball. Ngayon po, tinuro sa sermon, A for apple, ano po yung B? Ball. Hanggang makarating sa Z, lahat po yun, yun po yung magiging sermon. Maboboring po tayo, pero po yung mga bata, engganyo po sila doon. Ano pong ibig kong patunguhan? Yung pong mga bata, dahil sa kapakumbabaan ng kanila pong puso, madali po nilang mauunawaan yung pong mga salitang itinuturo po sa kanila. Ganun din po, kaya po hindi po naliligtas yung pong mga matatalino, pati po yung mga pantas. Sinabi po yun ni Jesucristo, Mateo chapter 11, punta po tayo, Mateo chapter 11 verse 25. Mateo 11:25, basahin po natin ng sabay-sabay in 3, 2, 1. Nang oras na iyon ay sinabi ni Jesus, Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat ikinubli mo ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino, at ipinahayag mo sa mga sanggol. Kaya tayo po naligtas, dahil meron po tayong kabangamangan sa salita po ng Diyos. Isipin niyo po, yung po mga Christian kuno na tinatawag, hindi po sila naliligtas kasi po, mas marami na daw po silang alam sa Biblia. Ganoon din po sa atin, dahil po kamangmangan tayo, may kamangmangan tayo sa salita ng Diyos, ipinaunawa talaga sa atin yung kaligtasan. Ikinubli, ibig sabihin, itinago daw po yung karunungan ng kaligtasan sa mga taong mapagmataas. Tayo po, dapat tayo magpasalamat sa Panginoon dahil tinuruan niya muna tayo para magpakumbaba at paano maligtas. Kaya nakarating po tayo sa pagsisisi. Ngayon po, dahil po dito, nauunawaan na po natin, before salvation, may kapakumbabaan tayo. Pero pagkatapos na maligtas, naging baby Christian po tayo, dapat nagpapatuloy po iyon. Gaya po ng mga bata, kung naaalala niyo po, nung newly saved pa lang po kayo, mapagkumbaba po kayo. Madalas po kayo nagtatanong sa mga brothers and sisters, sa mga leaders, sa mga pastor. Ano po yung mga bagay na dapat pong gawin? Kung ano po yung dapat linisin. Minsan, di ba, kapag ina-announce during the cleaning, naglilinis na po tayo, and after ng announcement, yun na po, start na po tayo. Yung mga bago, talaga nagtatanong, nasaan po yung walis? Yung map, nasaan? Maglilinis kami, dito kami sa main hall, doon kayo sa may corner area. Ganun po yung usap-usap ng mga bago. Ito po mga kapatid, obserbahan niyo po. Totoo pong nangyayari po ito. After announcement, pagdating po sa cleaning, o kahit wala pong announcement, natural na po sa atin na dapat naglilinis po tayo sa loob ng church bago po tayo umuwi. Okay? Kasi tayo po yung gumamit. At bahay po natin ito, tahanan po natin ito pong iglesia. Pero kung mapapansin po ninyo, based on observation, yung po mga newly saved, yung talagang mga nagkukusa na naglilinis. Okay? Sa mga announcement, ipapakita pa lang, ipapaskill, alam na po nila. Pero yung po mga ibang mga kapatid na matatagal na, hinahanap pa po nasaan. Yung iba hindi po makita, hindi po namin alam kung saan nagpunta. Hindi po namin alam kung napunta po sa Robinson, baka doon po naglinis. Pero kung mapapansin po ninyo, yung po mga bago, sila po talaga yung may eagerness. Kailangan po natin sila pakaingatan. Kasi po yung mga kapatid, habang nung bago pa, may eagerness, pero tumatagal, nagiging mapagmataas po tayo. Ito yung kailangan nating ingatan. Sa katunayan ako po, maraming beses na po akong naging mapagmataas. Okay? Inaamin ko po yun, hindi po ako nagsisinungaling. And ilang beses na po yun, at alam ko po, nakikita na rin naman po ng ibang mga kapatid. Sinusubukan ko po, actually talagang mahirap. Pero sa katunayan, yung sinusubukan natin na gawin yung ibang mga bagay na magpakumbaba po tayo para po sa harapan ng Diyos, hindi lang naman po sa mga brothers and sisters, tinutulungan naman po tayo ng banal na Espiritu.
Okay? Yung pong pagsunod sa order ng church, yung pagsunod po sa iglesia, ito po yung kailangan po nating unawain. Okay? Nung bata po kayo, pag sinasaway po kayo, di ba? Hindi kayo maturuan. A for apple, B for car. Ganun. Papaluin kayo ng nanay ninyo. Ako po naranasan ko po yun. Napalo na po ako ng nanay ko kasi iba-iba po yung binabanggit ko. C for dog. Kaya kapag nakita ko na po yung stick ng nanay ko, ganun, mag-aamba na yan eh. Di ba? Hahanapin niya kung saan yung may spot. Ikaw naman, iilag-ilag ka. So ganun po, pero kasi nga, nandun pa yung takot. Pero nung medyo lumalaki-laki ka na, yung pong pagkatakot mo nawawala na. 'Di ba? Papaluin ka ng nanay mo kasi nagkamali ka. Pero ikaw, matapang ka na, nakaganon ka na oh. Pag pinalo ka, hinampas ka, kahit masakit, hindi ka iiyak. Kasi ang tapang mo, ang tigas ng ulo mo. Habang tumatagal yung mga bata, nagre-rebelde. Ganun po yung mga bata sa panahon natin ngayon. Pero sa mga Kristyano, ganun din po. Habang tumatagal yung mga Kristyano, nagmamataas na po. Kaya kailangan po natin i-guard yung ating pong puso na magkaroon po ng kapakumbabaan. Okay? So, meron po mga karakter dito po sa Biblia. Marami po dito mga karakter sa Biblia actually na naging mapagkumbaba noong una. Pero pagkatapos, kalaunan, naging mapagmataas po sila. Isa-isahin po natin. Actually, dalawa lang po yung halimbawa, pero marami po sila. Una, tingnan po natin yung kay King Saul. Kay Haring Saul, naging mapagkumbaba po siya noong una. Unang Samuel, chapter 15. Unang Samuel, chapter 15, verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay in 3, 2, 1. At sinabi na Samuel kay Saul, "Sinugo ako ng Panginoon upang hirangin ka, upang maging hari ka sa kanyang bayang Israel, kaya't ngayon ay pakinggan mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon." Sa verse 3, "Ngayon umalis ka at lipulin mo ang Amalek at iyong lubos na wasakin ang lahat nilang pag-aari. Huwag ka magtitira sa kanila, kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka at tupa, kamelyo at asno." Mayroon pong utos. Ito po yung utos ng Diyos, ipinarating niya po kay Samuel. Pagkarating po kay Samuel, pumunta po siya kay King Saul para iutos na susuguin kita bilang isang hari. Okay? Ang ganito lang po yung gagawin mo, napakadali lang. Patayin mo silang lahat, lahat ng mga bagay na meron doon. Maski po yung mga hayop, patayin mo. Pati si Agag, patayin mo na rin. Ang ginawa po niya, pinatay niya po karamihan sa mga Amalekita. Pero nagtira po siya. Sino po tinira niya? Si Agag, pati po yung ibang mga hayop. Ano po ang dahilan? Kasi mapapakinabangan niya. Yun po ang dahilan. Tayo po, sumusunod naman tayo sa utos ng Diyos. Pero hindi lahat sinusunod natin. Yung ibang mga bagay, kapag alam nating mapapakinabangan, tayo po yung nag-i-initiate, gumawa ng isang bagay na hindi naman inuutos ng Diyos para sa atin. Ganun po. Kung minsan, inuutos po ng church, magkaroon tayo ng general cleaning, maglinis. Yung iba, maganda naman po yung heart, meron po silang eagerness na maglinis sa loob ng church. Meron din naman po, pero, okay, etong part lang na to. Okay, pagkatapos nito, maglilinis ako, then sa kabilang wala. Okay, at least naglinis ako. Kapag may nakita akong kalat doon sa may kabila, hindi ko na yun papakilaman. Kasi gawain na nila yun kasi naglinis naman na ako dito. Si Haring Saul, nagkaroon siya ng pagsunod sa Diyos, pero partial lang po. Hindi po siya fully nag-obey sa Panginoong Diyos. Dito po sa verse 10, ito po yung nakakalungkot na part. Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Samuel na sinasabi, verse 11, basahin po natin ng sabay-sabay, "Ikanalulungkot ko na ginawa kong hari si Saul, sapagat siya'y tumalikod sa pagsunod sa akin, at hindi tinupad ang aking mga utos, at si Samuel ay nagalit, at siya'y dumaing sa Panginoon ng buong magdamag." Alam niyo po, yung pinaka-worst part po dito, yung sinabi po ng Panginoon, "Ikinalulungkot ko na ginawa kong hari si Saul." Meron po tayong mga posisyon sa loob po ng iglesia. Meron din po tayong mga ministry sa loob po ng church. Pero kung hindi po natin ginagampanan na maayos yung pong ministeryo po natin at yung pong posisyon na meron po tayo, ano po sasabihin ng Diyos sa atin? "Ikinalulungkot ko na nandiyan ka."
sa harapan po ng Diyos, nais niya na magalak siya mula po sa mga pagpapagal na meron po tayo. Kailan niyo po napasaya yung Panginoon? Naaalala niyo pa po? Kapag tayo po naglilingkod sa harapan ng Panginoong Diyos, naiisip ba natin, napasaya ba natin yung Diyos sa pamamagitan ng ganitong paraan? Nagkaisa ba tayo? Natuwa ba yung Diyos sa ginawa natin? O nalungkot po siya? Ito po yung problema ng mga Kristiyano. Pangalawang halimbawa, ito po si Haring Asa. Ang ganda po ng description po sa kanya. Si Haring Asa, dito po sa Ikalawang Kronika, chapter 14. Second Chronicles chapter 14, verse 2 hanggang verse 3. Okay po, para magising po tayo, basahin po natin ng sabay-sabay. In 3, 2, 1. At si Asa ay gumawa ng mabuti at matuwid sa paningin ng Panginoon niyang Diyos. Inalis niya ang mga ibang dambana at ang matataas na dako, at winasak ang mga haligi at ibinagsak ang mga sagradong poste. Ang ganda po ng patotoo para po kay Haring Asa. Gumawa po siya ng mabuti sa harapan ng Diyos sa simula. Ano po yung kanya pong sunod na ginawa? Inalis niya yung pong mga Diyos-Diyosan doon po sa mga sagradong poste. Ito po, malaking tulong po yun sa Israel. Maski po yung isang Diyos-Diyosan pa lang. Kasi sa isang Diyos-Diyosan pa lang, marami na pong sumasamba. Pero sa lugar po ng Jerusalem, halos napupuno na po yun ng mga Diyos-Diyosan. Kaya sa panahon po ni Elijah, napakarami pong mga Diyos-Diyosan doon po sa lupain nila. Maski umabot po sa lupain ng Jericho. Pero kahit isang Diyos-Diyosan pa lang, inalis na, mahalaga na po yun. Pero ito po si Haring Asa, inalis niya po doon po sa mga sagradong poste. Ibig sabihin, mabuti po talaga yung kanya pong ginawa. Pero kalaunan, sa chapter 16, makikita niyo po, biglang bumagsak yung kanya pong buhay. Ano po nangyari? Chapter 16, verse 9 at verse 10. Verse 9, babasahin ko po. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nagpaparoot parito sa palibot ng buong lupa, upang ipakita ang kanyang kapangyarihan alang-alang sa kanila, na ang mga puso ay tapat sa kanya. Ikaw ay gumawang may kahangalan sa bagay na ito, sapagkat mula ngayon, magkakaroon ka ng mga digmaan. Verse 10, basahin po natin ng sabay-sabay. Nang magkagayoy, nagalit si Asa sa propeta, at inilagay siya sa bilangguan, sapagkat siya'y nagalit sa kanya dahil sa bagay na ito. At pinagmalupitan ni Asa ang ilan sa mga taong bayan ng panahong ding iyon. Alam na nga po ni King Asa na mali po yung kanya pong ginawa. Pinagsabihan na po siya sa pamagitan po ng isang propeta. Ano po yung ginawa niya? Nagalit siya. Yung iba, pinakulong niya. Di ba? Grabe po yung ginawa ni Haring Asa. Pero nung una, mabuti po yung ginawa niya sa harapan ng Diyos. Naglilingkod siya, sumusunod po siya. Ano po yung nag-connect nito sa Krisyanong pamumuhay po natin? Minsan pinagsasabihan po tayo ng Panginoon Diyos sa ginagawa natin. Pero sa halip na sumunod po tayo, sa halip na magpakumbaba tayo, ano po ang ginagawa natin? Nagiging mapagmetigas tayo. Hindi natin sunusunod. Tayo po yung nagko-complain, nagagalit pa tayo. Bakit naman yung church ganyan? I-schedule ang dami-dami. Wala na nga tayong pahinga eh. Ganun po yung thinking ng ibang mga kapatid. Pero kung ano po yung utos ng Diyos, wala po tayong magagawa. Alam niyo naman po kung ano po yung haharapin po natin. Alam niyo po kung ano yung future natin. Yung Diyos po yung bahalang gumabay sa atin. Jeremiah chapter 29 verse 11. Yung future natin, yung Diyos po yung nag-handle po noon. Basta sumunod lang po tayo sa harapan ng Diyos. Pero ang ginagawa natin, umu-obey naman po tayo pero sa puso natin mayroong pagrereklamo. Sa tingin niyo po sa harapan ng Diyos, pagsunod yun? Hindi yun pagsunod. Nakikita ka ng mga kapatid, tumutulong ka sa gawain. Mabuti yun, pero sa harapan ng mga kapatid. Pero sa harapan ng Diyos, hindi yun mabuti. Mayroong pagrereklamo. Nakikita mo nga yung ibang mga kapatid na hindi naman din sumusunod. Huwag ka na lang din gumaya. Kumilos ka na lang din. Pero yung pagrereklamo mo, andyan na naman sila, mga nagkakwentuhan na naman. Tapos ako dito na maglilinis, magdudumi na naman sila ng kalat. Kahit na sumunod ka sa Panginoon, pero may pagrereklamo yung puso mo, sa harapan po ng Diyos, baliwala po yan. Kailangan natin i-point out sa sarili po natin na dapat yung pagsunod natin, fully obedience.
Meron pagsunod. Kahit may makita ka man ng mga kapatid, mga pasaway, hindi po yan mawawala sa loob ng church. Lahat po ng church, meron pong ganyan. Ang kailangan lang po natin gawin, sumunod po sa harapan po ng Panginoong Diyos. Hindi lang po halimbawa, ito pong si Haring Saul, pati si King Asa. Meron po pong mga ibang halimbawa, si King Solomon, pati po si King Josias. Pero marami pa po. Pero alam niyo po kung ano po niyo napansin po ninyo? Lahat po ng mga sumunod, lahat po ng mga nagpakumbaba ng una sa Panginoon at sumuway kalaunan, mga hari po sila. At mga may alam po sila pagdating po sa salita ng Diyos. Kasi sa kanila po ipinapamalita yung pong karunungan ng Diyos. Pero naging mapagmataas sila. Okay? Ano po naging problema dito? Yung problema, dahil sa palalo, ginagamit nila yung kaalaman ng salita ng Diyos sa maling pamamaraan. Okay? Pero tignan niyo po, may takdang panahon yung Diyos para disiplinahin po sila. Yun po yung binigay sa kanila ng Diyos. Si Haring Asa, napatay. Si King Saul, nagpakamatay. At marami pa pong mga iba dito po sa Biblia. Next po, sa atin naman po mga Kristiyano, sa mga palalo, mapagmataas. Ano pong disiplina ang ibibigay sa atin ng Panginoon? Darating yung araw, may disiplina. Kahit na 10 years, hindi po pa nararanasan, pero may takdang panahon yung Diyos para disiplinahin tayo sa kamalian natin. Huwag mong isipin, 1 year na, hindi naman ako nadidisiplina ng Diyos. Mabuti naman yung nakagawa ko ng kamalian noong nakaraang taon. Tapos umabot na siya ng 3 years. Hindi ako dinisiplina. Pero may takdang panahon ng Diyos. Tingnan po natin, Isaías chapter 2. Isaías chapter 2, verse 12. Ito po yung napili kong main scripture po natin, Isaías chapter 2, verse 12. Dahil napakahalaga po nito, chapter 2, verse 12, kayo naman po ang bumasa in 3, 2, 1. Okay. Yung mga Israelita, mapagmataas na po sila sa harapan ng Diyos. Book of Judges, chapter 1, inahanap po nila yung Panginoon. Panginoon, sino po yung magiging hukom namin? O sino po yung mamumuno po sa amin? I-lead niyo po kami sa tamang daan. Katapusan ng chapter ng Book of Judges, naging subal na po sila. Bawat isa po sa kanila, may mga kanya-kanya na pong mga landas. Okay? Kaya ito po yung utos, yung batas po ng Diyos. May disiplina. Para din po sa ating mga Kristiyano. Sapagkat may araw ang Panginoon na mga hukbo laban sa lahat ng palalo at mapagmataas. Laban sa lahat ng itinaas at ito'y ibababa. Bakit? Ligtas naman na tayo. Pero hindi po. Sabi ng Panginoon, lahat ng mga palalo, lahat ng mga pagmataas. May disiplina, pati rin po sa ating mga Kristiyano. Kaya ano po yung mabuti? Maganda po yung ginawa nyo noong una, pagkatapos kayong maligtas, naging mapagkumbaba po tayo. Pero kalaunan, hindi po naging mabuti. Counted kaya yon? Panginoon, naging okay naman po ako noong una. Mabuting tao po ako noong una. Okay po, pag nagtatanong po si pastor, sumasagot po ako ng maayos. Alam ko po yung mga verse. Nagbabasa po ako ng Biblia noong una. Nananalangin po ako sa Diyos noong una. Umaattend po ako regularly sa church noong una. Tingnan po natin, Ecclesiastes chapter 7. Verse 8. Mas mabuti ang wakas ng isang bagay kaysa pasimula nito. Ang matiising espiritu ay mas mabuti kaysa palalong espiritu. Mas mabuti ang wakas ng isang bagay kaysa pasimula nito. Sabi po, mas mabuti ang wakas. Ibig sabihin, kahit hindi ka naging okay noong una, pero sa katapusan, kung magbabago ka, yun po yung hinahangad po ng Diyos. Pero huwag niyo pong isipin, nasa ka na yun. Ngayon, okay lang, gawin ko yung naaayon sa gusto ko. Paano kung bukas mamatay ka?
Araw-araw binigbigyan po tayo ng chance ng Panginoon, ng biyaya. Kada gigising tayo ng umaga, biyaya po yun. Biyaya ng Diyos. Nabubuhay pa tayo. Isipin mo po, ayon sa pag-aaral, halos 150,000 na mga katao namamatay dahil sa aksidente, dahil sa sakit, dahil sa katandaan. Paano kung nakapila na tayo doon? Hindi natin alam. Kaya hanggang ngayon pa lang, na nalalaman na po natin, itinuturo na po sa atin yung pag-aaral na pagpapakumbaba, ginagawa na po natin. Ina-apply na po natin sa Christian life. Although hindi po madali, pero subukan po natin pagsikapan. Sama-sama po tayo, tulungan po tayo sa isa't isa, na huwag pong magpagmataas, tulungan po natin yung iba. Kapag meron pong naglilinis, nakikita nyo po, stop na po muna sa fellowship. Okay? May tamang oras para po sa mga bagay na yan. Kapag yung time sa paglilinis, ginagawa natin yung ibang mga ministeryo natin, sikapin muna natin na itigil muna. Okay? Dahil mahalaga din po yung paglilinis. Pero kung na-consider naman po namin yung iba, kapag kailangan po talaga yung ministeryo, kapag sobrang rush na po talaga, wala naman po yung problema. Okay po? So, ganun naman po. Kaya sa atin po, paano po tayo nagkakaroon ng palulong puso? Kailangan din po natin maunawaan. Nagkakaroon tayo ng palulong puso kapag once na nagsisimula na yung maling paggamit natin sa kaalaman. Kapag yung iba sinasabi natin na, alam ko na yan eh. Alam ko na mayroong ganitong event, ganyang event. Kayo na lang po dumalo, hindi na ako pupunta. Alam ko na yung ganito, alam ko na yung ganyan. Okay? Mas nagiging mapagmataas po tayo. Gaya po ng sinabi ko kanina, may positivity para po sa atin kapag meron po tayong kamangmangan. Okay? Hindi ibig sabihin ng mangmang o walang alam, pagsasalita ng Diyos, hindi ibig sabihin ng walang alam, negatibo na. Kung minsan, doon po ipinapasok sa atin yung biyaya ng Diyos. Okay? Kasi doon, parang katulad ng isang bata, kung paano inahalin tulad ng Jesucristo yung isang bata. Dahil siya yung mangmang sa kaalaman ng Diyos, pinapapurihan siya ng Diyos dahil mabilis siyang sumunod. Ganon din po sa atin. Kahit makita natin ilang beses na sinisermon yun tungkol sa Matthew chapter 6 verse 33. Kahit kabisado mo na yan, parang pakiramdam natin na natutuwa pa rin tayo, nagagalak pa rin tayo. Lagi tayong may Bible seminar, parang paulit-ulit na yung Bible seminar ni Pastor. Kahit yung iba sa atin, mga babae, gusto na rin mag-translate kasi kabisado na. Pero, para sa atin, isipin natin na parang invitee pa rin tayo o parang newly saved pa rin po tayo kapag nakikinig po tayo ng salita ng Diyos, kapag nakikinig po tayo ng Bible seminar. Dahil para doon, pumapasok sa atin yung biyaya. Kasi kapag iniisip natin, alam ko na yan eh, Book of Nehemiah, ganito yung mangyayari dyan. Kaya yung iba sa atin, hindi na nakikinig. Yun po yung mga taong may palalo, may mapagmataas na puso. Ganyan po yung mga nangyari sa mga apostol. Balikan po natin Marcos chapter 9. Sinabi nila, nagtalo-talo sila. Sino kaya sa atin yung pinakadakila? Di ba ako, naghahabi ako ng mga lambat. Ako, nasubukan ko na magpalayas ng demonyo. Maari ganun po yung pinag-uusapan nila. Marcos chapter 9, verse 31. Verse 31, sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad na sa kanila sinasabi, ang anak ng tao ay pagkakanulot sa mga kamay ng tao, at siya'y papatayin nila. 3 araw, matapos siyang patayin, siya'y muling mabubuhay. Verse 32, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit hindi nila naunawaan ang kanyang sinabi, at natakot silang magtanong sa kanya. Tignan niyo po. Ilang beses po yan binanggit ni Jesucristo. Sa Mateo, mababasa niyo po yon, chapter 16, 17, and 18. 2 ulit po na binanggit ni Jesucristo, mamamatay po siya. After 3 days, mabubuhay siyang muli. Yung mga alagad po niya, naririnig naman po yon, pero hindi nila nauunawaan. Ayaw pa nilang itanong kay Jesucristo. Kasi hindi naman yun yung punto po nila eh. Hindi yun yung mahalaga sa kanila. Ano po yung mahalaga sa kanila? Verse 33. Nakarating sila sa Capernaum at nang siya'y nasa bahay na, ay tanong niya sila, ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Ito yung panahon kung saan nagsasalita sa Jesucristo, mamamatay ako. Pagkatapos sa 3 araw, mabubuhay akong muli. Hindi nila nauunawaan nila yun. Ayaw nilang intindihin. Kasi ano po yung pinagtatalunan nila sa daan habang sinasabi ni Jesus? Verse 34, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit sila'y tumahimik sapagkat sa daan ay pinagtatalunan nila kung sino ang pinaka-dakila. Ito po yung naging problema po sa kanila.
Hindi nila naiintindihan yung salita ni Kristo. Kasi nga, mayroon silang ibang intensyon. Mayroon silang ibang reason kung ano po yung nasa isip po nila. Kung tayo po sa loob ng church, umaattend po tayo, marahil po, may ilan po dito, umaattend na po ng church, pero iba yung dahilan nila. Hindi para sa pakikinig ng salita ng Diyos. Si Jesucristo nangangaral, sinasabihan po sila, mamamatay ako. Pagkatapos sa 3 araw, mabubuhay ako. Hindi nila pinapakinggan, hindi nila inuunawa. Isipin niyo po, during the Sunday sermon, ang isang pastor, nangangaral ng salita ng Diyos. Yung mga kapatid, nakikita niya, inaantok. Yung iba, hindi po alam, parang taong gubat, sa taas nakatingin. Yung mararamdaman po ng pastor, kapag nasa harap po siya, nakakalungkot kasi parang gusto niya nang itigil. Tapusin na lang natin yung sermon, wala naman nakikinig. Ganun yung parang pakiramdam ni Jesucristo. Kasi hindi naman po nakikinig sa kanila yung mga alagad. Subukan niyo po tumayo dito sa harapan. Kayo po yung magturo sa mga kapatid. Kahit isang beses lang na makakita ka ng isang taong hindi nakikinig, ang sakit kaya sa pakiramdam. Ganun po yung nararamdaman nila. What more pa? Marami. Especially during the Bible seminar. Ano po yung pakiramdam nila? Yung mga invitees ayaw makinig. Ang titigas ng ulo. Pero kailangan nilang ipagpatuloy. Kailangan nilang ituloy. Kasi kahit na walang nakikinig, hindi rin naman alam ng pastor kung alin yung tutubo. Kapag inehesik yung binhi sa lahat ng mga invitees, maaari meron pa rin maligtas kahit papano. Nagpunta kami ng Mindoro, ina-expect po namin na baka wala na po talaga makinig. 2 beses po na umulan, bumagyo. Yung pong mga tao nagsipuntahan sa gilid. Yung pong unang araw, natatakot kami na baka hindi matuloy. Pero sa biyaya ng Diyos, nagpatuloy pa rin. Sa katapusan, last session na po, kinabahan ako at halos mapaiyak na ako. Kasi sobrang lakas ng ulan tapos nag-brown out. Yung ibang mga kapatid, umiiyak na po sila. Pero hindi po nila pinapakita. Nandun na yung takot, yung kaba. Yung ibang mga brothers, ginagawa nila, tulong-tulong po sila magkaisa. Si Pastor Chegite, in-announce niya na po sa mga invitees, pasok na kayo sa loob, pasok na kayo, unahin yung mga matatanda, ipasok doon sa loob ng van. Mas lalo kong kinabahan. Sorry, tamalsik laway ko. Mas lalo kong kinabahan kasi, hindi na matutuloy. Yung mission, matatapos na. Pero sa biyaya ng Diyos na ipagpatuloy. Alam mo niyo po yung pinakamagandang biyaya ng Diyos na ibinigay sa amin, yung pagsubok. Kasi po, kahit na kasagsagan ng sitwasyon po namin, yung po mga invitees, sinasabi po nila kay Pastor, hindi po, okay lang po kami dito. Kayo po yung inaalala namin kasi basang-basa na po kayo. Pagkatapos po nun, natuwa kami, ang ganda po ng puso ng mga invitees. Sa pamagitan po lang ng pagsubok na ibinigay ng Diyos, makikita po namin yung pong puso ng mga tao. Ganito pala yung heart nila. Kasi kung walang pagsubok, hindi kami matatrain. Pangalawa, hindi namin makikita yung puso ng mga tao. Kasi wala pong counseling. Kaya, nagpapasalamat po kami sa Panginoon kahit ganun po yung nangyari. Nagte-text po ako nung kagabi, nanginginig na po yung kamay ko kasi hindi ko alam, parang first time mangyayari na may Bible seminar, matatapos na agad, ika-cancel, hindi mauudlot, sayang pagkakataon. Ayun. Lalo na, kapag naramdaman nyo na po, yung napamahal na po kayo sa mga invitees, nabibisita nyo po, nakikita nyo po yung sitwasyon nila at gusto po nilang maligtas, nanaisin nyo rin po maligtas po sila. Ganun po. Yung pong binhi, nakita kung ano po yung tumubo, kung sino po yung tumubo. Kaya si Pastor Che, pinagpatuloy niya po yung pangangaral ng Ebanghelyo. May mga naligtas po. Pero sa pagkakataon, after 2 weeks, bibisita po ulit sila doon para bisitahin po sila. Pero ang magandang part na yon, kahit wala mang counseling dahil sa nangyari, kulang sa oras, nakita naman po namin yung puso ng mga tao. So ganun po. Balik po tayo sa pag-aaral. Kung sa mga probinsya, ganun po yung puso nila, sana meron din po tayong puso na ganun. Sa ganun din po yung puso meron tayo. Tayo po, ang lapit na natin sa salita ng Diyos, ang lapit na po natin sa church. Pero yung iba, ayaw pa rin talagang umattend. Ina-announce na namin, paulit-ulit kami. Umaga, sige, i-announce natin, morning, mag-announce po tayo.
Meron po tayong schedule ng ganito. Saturday fellowship, Wednesday sermon, Sunday sermon. Sa hapon, i-announce po namin ulit ng Friday. Kailangan natin i-announce kasi yung iba, hindi talaga nagbabasa. Kulang na lang gusto namin i-PM. Nalulungkot po talaga kami kasi yung iba, kahit na aware na po sila, ayaw po nilang dumalo. Ito po yung pusong mapagmataas. Kaya sana, tayo po, huwag tayo magkaroon ng pusong mapagmataas. Yung mga alagad, kinakalimutan kasi nila kung ano yung sinasabi ni Jesucristo. Tayo po, kinakalimutan po natin yung Diyos kapag nagiging mapagmataas po tayo. Totoo po yun. Kinakalimutan natin yung Diyos. Yun yung problema natin. Yung iba sinasabi natin, nasa puso ko rin naman ang Diyos eh. Kahit hindi ako umattend. Nagpapatuloy pa rin naman ako mag-pray sa Panginoon. Nagbabasa ako ng Biblia kahit hindi ako umattend ng church. Pero sa katunayan, kinakalimutan po natin yung Diyos. Bakit ko nasabi? Kahit nagpe-pray ka, hindi mo alam yung pong karunungan, yung utos po sa iyo ng Diyos. Kahit nagbabasa ka ng Biblia, ang utos ng Diyos, manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan. Magpatuloy. Ano po sabi ng Biblia? Tignan po natin. Hosea chapter 13, verse 6. Sa mga may lumang Biblia na Tagalog, page 1340. Hosea chapter 13, verse 6. Nakita na po ba? Basahin po natin ng sabay-sabay in 3, 2, 1. Ayon sa kanilang pastulan, sila ay nabusog. Sila ay nabusog at ang kanilang puso ay nagmalaki, kaya't kinalimutan nila ako. Anong dahilan kung bakit binibigyan tayo ng pagsubok ng Diyos? Kasi ayaw ng Diyos na kalimutan natin siya. Kapag nagiging okay, stable yung ating Kristiyanong pamumuhay, wala tayong nagiging problema sa Christian life, yun na yung pagkakataon nakakalimutan natin yung Panginoon. Kasi sa paningin natin, yung mga materials na bagay, biyaya yan. Pero sa harapan ng Diyos, kailangan natin ng pagsubok. Kasi tingnan niyo po sa verse 6, ayon sa kanilang pastulan, sila ay nabusog. Sila ay nabusog. Lahat ng bagay, meron na po sila. Ano po yung sumunod na nangyari? At ang kanilang puso ay nagmalaki. Pagkatapos, kaya't kinalimutan nila ako. Kinalimutan nila ang Diyos. Kaya wag po kayong magtaka, bakit tayo binibigyan ng pagsubok ng Diyos? Bagkus magpasalamat po tayo. Kasi nga, darating yung araw, pag meron tayo lahat ng mga bagay, kakalimutan po natin yung Diyos. Darating yung araw, hindi na po tayo aaten ng church. Kasi meron tayo ng mga ibang mga bagay, nasa sa atin na lahat. Pero sa Diyos, isang bagay lang po yung ayaw niya, kalimutan niyo siya. Yung mga umaalis ng church, kinalimutan nila ang Panginoong Diyos. Jeremiah chapter 7, verse 24. Chapter 7, verse 24. Basahin po natin ng sabay-sabay in 3, 2, 1. Ngunit hindi sila nakinig o kiniling man ang kanilang pandinig, kundi nagsilakad sa kanilang sariling mga payo at sa katigasan ng kanilang masasamang puso, at nagsilakad ng paurong at hindi pasulong. Etong kasalanan lang naman po yung nagpapahiwalay sa atin sa Diyos, yung pagiging palalo at pagiging mapagmataas. Kapag meron tayong pagiging mapagmataas na puso, katigasan ng ulo, humihiwalay na po tayo sa Diyos. Kaya ano po ang sabi niya? Nagsilakad sa kanilang sariling mga payo at sa katigasan ng kanilang mga masasamang puso. Sabi po, nagsilakad sa kanilang sariling mga payo. Alam niyo po kung bakit kayo ina-encourage ng mga kapatid magpa-counseling kapag meron kayong decision making? Kasi ayaw po namin na baka sariling kagustuhan nyo na lang po iyon. Magkaroon na lang kayo ng sariling kalooban. Kasi po, kailangan po natin payo, kaagapay, ibig sabihin, yung pong tulong po ng salita ng Diyos. Bakit meron pastor? Kasi siya po yung itinalaga ng Diyos para turuan po tayo. Kapag meron kayong decision making tungkol sa trabaho, tungkol sa buhay, lapit tayo kay pastor. Yung Diyos, siya po yung mga pastor, sila po yung itinalaga ng Diyos para turuan, gabayan po tayo.
kailangan po natin ng payo. Yung iba ayaw talaga. Sige, magpapakounseling ako. Pero sa puso niya, mayroon ng sariling desisyon. Kahit ano man sabihin ng pastor, final decision na. Ako na yung decision maker. Yun na, nakapag-decide na kahit na pag-counseling kay pastor, ano pang saysa ng counseling? Yun po yung nagiging problema po nila. Okay? Kaya tayo naman, kapag kalaunan, gusto naman natin lumago, di ba? Balikan natin, Matthew chapter 18. Ito po yung utos ng Diyos. Matthew chapter 18, yung ating main verse. Verse 4, sino mang magpakumbaba ng tulad sa batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Sabi po, sino mang pinakadakila. Marami po tayo, marami pong mga kapatid, nais po nyo, sino pong ditong ayong lumago sa pananampalataya? O baka may hindi lang nakikinig. Sino po ditong gustong lumago sa pananampalataya? Ayun. Lahat tayo gusto nating lumago. Ganito po yung prayer ng mga taong gustong lumago sa pananampalataya, pero ayaw po ng instruction ng Diyos. Panginoon, sana mabago niyo po yung puso ko. Sana maging okay na po ako kalaunan. Panginoon, sana lumago na po ako. Pero ano po utos sa iyo ng Diyos? Malibang kayo maging tulad sa isang bata. Okay? Yung iba, sinasabi, Panginoon, gusto ko ng ganito. Pero ang instruction ng Diyos, malibang kayo tulad sa isang bata. Panginoon, baguhin niyo yung puso ko. Malibang kayo tumulad sa isang bata. Ano po yung pinupoint ko dito? Lahat tayo, nais natin ng, lagi tayong humihiling sa Diyos. Lagi tayong nagpe-pray sa Diyos. Gusto ko nito, gusto ko niyan. Pero ayaw natin ng instruction ng Diyos. Ayaw natin ng utos ng Diyos. Ito nga yung paraan para mapabuti ka. Ito nga yung paraan para mabago ka. Gusto mong lumago, nais mong ihingilin sa Diyos. Binibigay sa iyo ng instruction ng Diyos. O sige, kung gusto mong lumago sa pananampalataya, kung gusto mo pong mabago yung buhay mo, maging tulad ka sa isang bata, magpakumbaba ka. Pero yung iba gusto po nila, mabago agad. Gusto ko nito. Pero sabi ng Matthew 18, chapter 18, verse 4, Panginoon, gusto ko lumago. Sabi ng Diyos sa Matthew 18, verse 4, gusto kong mabago, Matthew 18, verse 4. Kaso ayaw nga natin. Umaattend tayo ng church. Gusto natin ng mga babagong, gusto natin ng unity, ng pagkakaisa. Sa'yo po yan nagsisimula. Gusto natin maging malinis yung loob ng church. Pero sa atin po yan nagsisimula. Kapag nakita nyo na pong marumi, magtulungan na po tayo. Okay po? Minsan, nai-struggle na po kami, especially during the summer retreat. Pasensya na po mga kapatid, kailangan ko din po sabihin ito para maintindihan nyo po. Nag-announce na po sa announcement after ng summer retreat, may cleaning. Yung pong ortigas ng mga kapatid. Alam natin kung saan tayo nakalaging, nakalagay na po doon. In-announce na po ng pastor, sinabihan pa ng evangelist. Pag-akyat, walang tao. Pagbaba, nakikiusap kami, brother, patulong kami ha. Kailangan kasi nang maglilinis doon sa lodging para makauwi na ng maaga yung iba. May first batch pa. Pag-akyat namin, inantay namin yung iba, pero wala pa. Sorry po sa mga nakarinig po. Alam ko po, marami po dito nakarinig. Sinagawan ko po yung mga kapatid. Pasensya na po, kasi syempre meron po akong sinful nature. Bumaba ulit ako kasi nakakapagod, third floor po yun. Sumigaw na po ako. Mga kapatid, ilang beses na po sinasabi, maglinis tayo sa taas. General po yun, hindi po ako specific na nagsasabi sa mga kapatid. Ayun. Pero umihingi naman po ako ng tawad. Kasi po, yun po yung katigasan na meron po tayo. Isang beses, ayaw sumunod. Pangalawang beses, ayaw pa rin. Lagi nagkukwentuhan, lagi may ibang ginagawa. Ang gusto ng Diyos, makinig muna tayo sa salita ng Diyos bago natin gusto gawin yung isang bagay. At panghuling bagay na dapat po nating matutunan sa pagpapakumbaba, yung pong verse 5. Mateo 18 verse 5. Basahin po natin ng sabay-sabay in 3 to 1. At sino mang tumanggap sa isang batang ganito sa aking pangalan ay tumatanggap sa akin. Ngayon, ito naman po yung chance para tulungan naman po natin yung mga kapatid. Gusto niyo po magpakumbaba. Pero, kung gusto niyo po magpakumbaba, kapag meron po kayo nakita mga newly saved, akayin na po natin sila. Tulungan na po natin sa kanila. Alam niyo po yung nagmindoro kami, nakakatawa kasi sila po yung unang nag-approach sa amin. Iniisip ko noon paano ko sila kakausapin, kakamustahin, paano namin sila kakausapin. Tapos pagpunta namin doon, sila yung nag-welcome sa amin.
Brother, kamusta? Kamusta yung Ortigas? Ganyan, ganito, ganyan. Hanggang sa street evangelism, nag-uusap-usap. Kaya maganda po yung approach sa ibang church. Madalas, lagi natin pinupuri yung Ortigas Church sa ministry. Napansin niyo po yun? Ortigas Church napupuri sa mga gawain. Sa kantin, sa choir, sa ibang mga bagay. Mabuting bagay po yun. Pero napuri na ba tayo tungkol sa pamumuhay po natin? Hindi ko po alam. Pero sana, napuri na po tayo. Dahil kung tungkol sa ministry lang po yung pag-uusapan, maganda po yun. Nagiging kapuri-puri tayo, ginagawa natin. Pero kung yung puso natin, gagawin natin yun para sa mapagmataas na puso. Kailangan natin kumita, may kantin, tayo yung natapat, dapat mas mataas yung pera natin kumpara sa mga nauna. Okay? Pero kapag nakikita yung pagmamapuri sa atin, although hindi po tayo dapat purihin, kundi yung Diyos. Pero ibig ko pong sabihin, kumbaga, kung nakikita yung kabutihan po sa atin bilang isang Kristiyano, yung talagang attitude, personality natin, yung Christian life natin, yun yung kapuri-puri. Yun yung talagang makikita mo sa sarili mo na meron talagang pagkakaisa yung Ortigas Church. Meron talagang pagtutulungan. Kasi kahit sa ministry, kahit magawa mo yung yung gawain doon o yung position doon, hindi pa rin mawawala yung pong sinful nature. Yung umaga, may mainit ang ulo, may sumisigaw, maraming mga kasalanan nagawa. Although nagawa natin ng matagumpay, pero bago natin yung nagawa ng matagumpay, may mga nagsipasok na mga kasalanan muna. Napuri na nga tayo, mabuti, pero may kasalanan man na nagsipasok. May mainitin ang ulo, may ayaw gumawa, ayaw tumulong, although nagampanan natin na maayos. Kahit sabihin mo pang tayo yung pinakamaraming nagawa, ano po sa tingin po ninyo? Mabuti yun? Pero kung mas mabuting mapupuri dahil sa Christian life natin, ito po yung mas magiging mabuti. Pero kailangan pa rin po nating alalahanin yung pong ginagawa natin, hindi para magbigay papuri sa sarili natin, kundi ibabalik natin yung papuri sa Panginoong Diyos. Tayo lang po yung mga aliping walang kabuluhan. Ginawa lang natin yung ating katungkulan. Wala tayong anumang dapat ipagmalaki. Kaya hanggang doon lang po, mga brothers and sisters. Maraming salamat po.